sa tanan. Ginangyo ko mo sa pagtindog para sa atong silent prayer para pray ka na matawag kita sa panalangin sa sa pagsimba karong bunta. Magpabili lang kita sa pagtindog o magkakanta kita hymn. Farewells, Lord Jesus. Ready, sing. Farewells, Lord Jesus. Ruler of all nations. Oh, now of love and Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou my soul's glory, joy, and pride. There are the eagles, there still the woodlands, from in the blooming garden spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the hopeful heart to sing. There is a sunshine, there is still the moonlight, and on the twinkling starry rose, Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels and ghosts. Beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore, be thine. Mabili dito sa pagtindog, mag-aampok ka, mag-adlog kita sa itong mga ulo. Mana mo nga langit nun, may mayaon na mga Diyos. Diyos na mo na labing gamhanan sa tanan. Ikaw lang kayo ang angay pwede nga simbahan. Lord God, kalipay kami Ginoo nga isipin mo mga kaanakan, Lord. Nagakatapok dinhi sa balay alampuanan, Lord. Maga-fellowship, Lord. Sa tumong sa pagsimba kanimo Ginoo. Lord God, salamat kay Lord sa privilege, Lord. Gihatag nimo kanamo, Lord. Nga kami, Lord, makasimba kanimo Ginoo. Lord God, kabang kami Ginoo, nga makabaton kami sa focus Ginoo. Tabangi kami Ginoo, nga among hunahuna o kasing-kasing Ginoo,
Masintro gayud Lord sa pagsimba kanimo Ginoo. Masintro gayud Ginoo sa dawat Ginoo sa mga pulong Ginoo nga imong ipadayag kanamo Lord. Ang kini nga mga pulong Ginoo makahatag sa amo og inspirasyon, makahatag sa amo og pagtubo para sa imong kahimayaan Lord. Tabangi intawon kami Lord nga mga butang Ginoo nga naa sa gawas Lord, mga buluhaton, mga trabaho, mga negosyo, mawag tang Ginoo sa mga una o kasing-kasing Lord. Nga maging focus gayud kami Ginoo sa paglipay kanimo Lord. Lord God, kung aduna may lama sa sala sa among kasing-kasing Ginoo nga hinungdan sa himaya kanimo Lord, ginapangayuan namo kini og pasaylo Lord. Pasaluhain taon kami Ginoo para kami maging takos sa paghimaya kanimo Lord. Kini mo ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. In His presence, assurance in the presence of the Lord. Honor me, Lord, in your presence. Lingkod mo, kanta another hymn, The Solid Rock. Kantahan nato piningahim na atuang claim gayon. Atuang pamatud-an pinaagi sa akong pagkanta. Ready? Say, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy wind, my anchor holds beneath the wave. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His love is covered on His blood, so part me in the whelming flood. When all around my soul keeps way, within His palm my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, so may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, for blessed to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. We have Christ on the face. We stand on solid rock.
So, maghahangyo ka mo sa pagtindog. And let's open our Bibles sa Revelation chapter 21 verse 1 to 8. Basahon nato kini sa puli-puli nga pagbasa. Sugod ako sa 21. Dungan kita sa pagbasa sa 8. Sugdan ko na. Revelation chapter 21 verse 1 to 8. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall not hear all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is the first of the water of life and freedom. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Pagadungan nato sa 8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and workers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Maayuhon sa Ginoo ang atong pulong nga ginabasa ug kaniya to gibasa mapani sa Revelation ug tinuod jud ko. Dato kita sa ato ang tithes and offering balik nato sa paglingkod. Ang yan nato si Brother Robert para sa deacon para sa pag-collect sa atong tithes and offerings. Inayok ka mo sa pagtindog pag-usap para sa atong doxology. Na they say, Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Lord, nagpasalamat gid kami Ginoo sa bag-o nga adlaw may magihatag kanamo, bag-o nga higayon Lord sa pagkinabuhi dira kanimo. Bag-ong higayon Ginoo nga makabuhat man sakto sa imuha nga tubangan. Higayon man Lord nga i-correct namo Lord ang mga failures namo in the past. O salamat gid Ginoo sa imuha nga kaayo Lord sa paghatag kanamo kahigayonan Ginoo. Salamat man sa kagawasan sa pagsimba, kagawasan Ginoo sa pagdayeg Lord sa imuha nga tubangan karon mabuhitan. Ug labaw sa tanan Ginoo, salamat sa grasya gid Ginoo sa kinabuhi. Kaya pasalamat kami Lord, padayon man nga ikaw naghatag kanamo sa pag-sustain Lord sa mga kinabuhi. Pinaagi Lord sa mga kinitaan Lord sa mga kanakan, sa negosyo Ginoo sa mga kanakan Ginoo. Salamat man sa pagbalik Ginoo sa ikapulong nga bahin. Pagalingini kini Ginoo. Pakabalaan na kini Lord, gamita kini Lord para Ginoo sa mga kahimayaan Ginoo. Kanamo nga tanan, mga Ginoo nga paghatag, pagbalik dira kanimo Lord na sa sakto nga pamaagi Ginoo, sakto Ginoo hinlo nga kasing-kasing Ginoo tuugid kami Ginoo nga ikaw din magadawat nimo magkaibayan. Salamat Ginoo karon nabuntag in Jesus name. Amen. Balik kami sa paglingkod. Magapaminaw kita o special number, duet. O pagkauman sa special number, paminaw kita mensahe na dala sa Ginoo pinaagi kay Pastor Kemuel Senina o kinahanglan ang atuang kasing-kasing atong manguna at yung pag-aandamon sa pagdawat sa mga pulong sa Ginoo nga ipadayag sa atuwa. So, pang yun ang mag-duet. I know He hears my plea, yet Heavenly Father's timing is just not up to me. In hopes of greater faith I give my will to the Lord and just be still. To know that He is God, in the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. All my heart I give Him, each day in fervent prayer. His gentle spirit fills me to let me know He's there. And as I humbly strive to seek the will of the Lord and just be still, I know that He is God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer.
He hears me and the answer comes in His time. He loves me, so the answer comes in His time. Okay, mayong buntag sa tanan. So we praise God, no, makapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa iya. Okay na mo? Iban na sipon-sipon ba o ginaubo. So salamat sa mensahe man sa kalantaw, no, in His time. So let us continue to hope on the Lord. Now, please open your Bibles on Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8. So, be studying the whole chapter. We'll just pick up the part of that chapter that talks about hope, no? Paglaom. Ang title sa ako niya mensahe karon, Hope in Christ Again. Hope in Christ Again. Bisaya mo sa mana. Maglaom sa Ginoo usab. Tama ba? Tama ako niya Bisaya. Let's pray. Lord, salamat sa kaning buntag ginhatag mo sa amo. Salamat Ginoo sa opportunity nga makapangalad kami. Salamat Ginoo sa maayong nga panahon. We pray Ginoo ikaw mag-preserve sa amo. Amon niya attention, amon pagpaminaw sa iyong mga pulong. And Ginoo ikaw magakuha sa mga distraction, maabot sa amon niya pangununa. Tabangi kami Ginoo nga makapaminaw sang klaro sa imong mga pulong o paagi sa imong mga balaan nga espiritu masabta namo kani. Ginoo tabangi ako bilang imong alagad. Ang akon sarili nga kaalam is not enough. Kundi Ginoo nagasalig kami sa imo Ginoo nga ikaw magatandog sa amon niya kasing-kasing. In Jesus' name, Amen. Hope in Christ Again. Ma-amaze ka kung maminaw ka sa mga pag-ampo sa mga kabataan. No, pares ka ni. No? Tandaan ko singuna, may na-share ko naman, may isa ka bata, nag-ampo siya, Lord, tagay ako kwarta para maka-offering ako sa Sunday. No? Tandaan ko singuna, ang ako niya pag-ampo sa magkaon, tanan ginaampuan ko. Ginoo, salamat sang kutsara, salamat sang tinidor, salamat sang pinggan, no? Isa-isa, no? Na isa man ko nabasahan sa isa ka libro, ingon niya, Lord, salamat sa ulan, salamat sa adlaw nga ginhatag mo. Og mali ang weather forecast. O na yung pagampo, no? Salamat sa maayong adlaw, no? Ma-amaze ka sa mga kabataan niya, tama ka simple ilang nga pag-ampo. Tama ka honest. Nga sa imo nga tao, ikaw nga adult, maingon ka nga do imposible man na. Pero ang ilang nga paggampo, tama ka simple. Ay nga naman, kay ang ilang puno na nabutang ng Jud, dili komplikado. No? Habang kita nga nagadako na, usaya nga aton niya pag-ampo na limit sa aton niya nabutang lang ayon sa sarili nato nga makayanan. Mag-ampo lang kita, Lord.
please provide amo nga kinahanglanon. Pwede na Lord sa pagkaon lang. Mura ginalimit mo lang Lord, pwede sa makaprovide sa pagkaon, dili na sa uban. Lord, tabangi ako sa ako niya pag-eskwela. Huwag dira lang. Sa mga kabataan, maminaw ka, wala limit na simple kayo. And there are times sa aton, sabtang nagadako na kita, nagadult na kita, it seems to be ang aton nga pag-ampo, murag limited. No? Especially nasagol na dira, ang mga discouragement, mga frustration, disappointment nga nagaabot sa aton nga kinabuhi. No? Na jud sa imong mga bibig nga iampuan mo. Pero dili nato ginaampo. No? Kay nalimit na ang aton nga pagsabot kung unsa mahimo sang Ginoo. No? Sa aton nga pagtuon karon, may this be a challenge for us to hope in Christ again. Kabalo kita, no? Nga aton nga paglaom na kay Kristo jud adlaw-adlaw. But then sa daghan nga nadawat nato sa kalibutan o sa aton nga pagigugma sa Ginoo nga nagluya, mas ginaygugba pa mga bagay sa kalibutan, mga material, naghinay-hinay luya man ang aton nga pagtan-aw sa Ginoo bilang aton nga paglaom. May it be sa aton pagtuon karon magabugtaw, makapukaw sa aton to hope in Christ again. The challenge sa aton nga pagtuon karon is let us continue to hope in Christ again. Let us continue to hope in Christ again. He is our sure anchor. No? Kung sa Bisaya na, angkla. He is our sure anchor of hope in this hopeless world. Jesus Christ is our sure anchor of hope in this hopeless world. Nga naman, number 1, the reason why we will continue to hope in Christ, number 1 is, there is no condemnation for those who are in Christ. There is no condemnation for those who are in Christ. Ginsulti dira sa Romans 8 verse 1 sa Bisaya, karon ang mga anak kang Kristo Jesus or Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Kung sa English, there is therefore now no condemnation, no, to them which are in Christ Jesus. Ang ginapasabot sang word nga condemnation dira is guilty. You are not guilty. There's no punishment. Kung ikaw na kay Kristo, kung ikaw nakadawat na kay Kristo, dili ka na tawagon nga guilty. Dili ka na parusahan. Luwas ka na. No? How? First, makita niyo sa verse 2 to 4, paano na? Natabo. Verse 2 to 4, you have been freed from the law of sin and death. Ginsulti dira sa verse 2, ibasahon ko sa nindot sa NLT, no? For the power of the life-giving Spirit, sa inyo na, for the law, the Spirit of life, or the gospel. For the power of the life-giving Spirit has freed you. No? Ginhinway ka na, has freed you through Christ Jesus, sa unsa, from the power of sin that leads to death. Kabalo ko mo maigsoon, ang ginasulti diri nga law refers to God's commands ato. So kung mabasa ka sa Bible, you shall worship God, no other gods before me, keep the Sabbath day holy, commands na sang Ginoo nga ato nga tumanon. Pero samtang nagadako kita o ginabasa na tong pulong sa Ginoo, gapaningkamot kita matuman, imbis nakita nato paagi sa pulong sang Ginoo nga kita na ay sala. So nagapahayag dira nga ang law or mga commands ng Ginoo dili makaluwas sa ato. Tandaan niyo na. Kung ikaw nagapangunauna nga pagtuman sa pulong sang Ginoo mao ang makaluwas sa imo, mali na. No?
Kundi, the more you read of God's Word, the more you see of God's command, nagapakita sang ato niya pagka makasasala. O kilanlan nato sang manluluwas. Romans 3:20 gingon dira, kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala. Mao nang nahimo sang kasuguan sa ato. Now, ang kasuguan walay mali. Ang intensyon na para sa ato niya kayuhan. Ang problema kay kita na ay sala. Og nagapahayag kung unsay problema sa ato. Og because og according sa pulong sang Ginoo, ang parusa sang pagdili sang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo mao ang kamatayon. For the wages of sin is death, no? Ug ang silot ngani nga kamatayon nagapahayag nga kita ang aton nga kita na hamulag sa Ginoo o ang aton nga pag-atuan mao ang impyerno. Wala kita paglaom. Pero ang Ginoo naghatag paglaom sa ato. Ilang taon nyo dira sa verse 3 to 4. Basahan ko diri sa Bisaya. Ang kasuguan dili makakuha sa gahom sa sala diha sa atong kinabuhi. Tungod sa kahuyang sa atong tawhanong kinaiya. Ang Diyos mao ang nagkuha sa gahom sa sala diha sa kinabuhi sa tawo. Paano niya ginhimo na? Gipadala niya dinhi sa kalibutan ng iyang anak nga nahimong tawo sama kanatong mga makasasala aron mahimong halad alang sa atong mga sala. O diha sa iyang pagkatawhanon gilaglag sa Dios ang gahom sa sala. So makita mo dra ang Ginoo naghimo sang perpekto nga paagi para sa aton. Aron nga kita, dili kita, aron sa paghimo sa paagi ni Jesus Christ, kung ang isa ka tawo magtuo sa iya, dili na siya malaglag. You are not condemned. So tidira sa Romans 3:24 to 25, apan tungod sa grasya sa Dios, gipakamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato. Ug kini gasa sa Dios kanato. Gipadala siya sa Dios dinhi sa kalibutan aron ihalad ang iyang kinabuhi aron mawala ang kasuko sa Dios kanato. O pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kun motuo kita kaniya. Makita mo ang igsoon sa Ginoo, there's therefore now condemnation sa ato nga nanay kay Kristo, kay si Kristo ang naghuman sang kay si Kristo ang naghatag sang kinabuhi niya para sa ato, no? Natuman na, natabo na. Ginhimo na. Aron nga ikaw mahilway word kasabot mo sang hilway. Anong freed sa Bisaya? Makagawas, tama ba? Naikagawasan, tama na? Naikagawasan sa gahom sang sala o kamatayon. Not only that, mga igsuon, there's no condemnation for those who are in Christ because you have been freed from sin and death, but also, sa tiyon nga ikaw nagdawat kay Jesus, you have received the Holy Spirit. Ang balaan nga Espiritu, nagapuyo na sa imo nga kinabuhi. Isipon ba? Try to analyze. No? Ma-amaze ko sa description ni Pastor Paul Cho, amo niya teacher sa Masters in Ministry. Isipon mo ang Ginoo nga sa tanan, gamhanan sa tanan. Sa tiyon niya, nagtuo ka sa iya, nagdawat ka sa iya bilang imong Lord and Savior. Ang imong kinabuhi, di na mapuslan. Makasasala og angayan nga maadto sa impyerno. Pero sa tiyon niya, ikaw magtuo kay Jesus, ang Ginoo nga balang nagbuhat sa tanan, nagpuyo sa imo nga kinabuhi. Try to analyze that. No? Grabe na, no? Imagine mo, kung sabihin mo, balay, kahoy lang, nagpuyo dira ang hari sang England. Ningon siya,
Di rin ako mapuyo sa imo kay ganahan ko sa imo nga balay maskin maulan ni. Imagine that, no? Imagine mo ang Ginoo nga nga Ginoo sa tiyan dapat nagpuyo sa imo, no? Now the presence of the Holy Spirit can describe there sa Bible that the Holy Spirit is your deposit, no? Is your the presence of the Holy Spirit or is God's seal sa imo. Meaning sina, sa tiyan nga daw kay Jesus, ang balang Espiritu nagapuyo sa imo, nagapakita, paagi sa presensya sa balang Espiritu sa imo kinabuhi, nagapakita nga iya ka na sang Ginoo. You are God's property. No? Sa amon dito sa balay namo, daghan mga baka. Og mabal-an mo jud nga mga baka nay tag-iya. Kay noon may nay silyo na, may marka sa ilang mga lubot. Tama na? Mo ni may ngalan ni ang tag-iya ni si JR, kay ngalan JR. Ano na? Kita may marka kita. Paagi sa balaan nga espiritu nga nagapuyo sa imo, nga nagapahayag nga ikaw anak sang Ginoo, you belong to God. You are a property of God. Paagi sa presensya sang balaan nga espiritu. O because sa presensya sang balaan nga espiritu, dili na naghatag sa aton sang paglaom, kundi ang ginahimo sang balaan nga espiritu sa ato nga kinabuhi. Kung sa ginahimo sa balaan nga espiritu, lantahan sa verse 6. So, tidra sa English, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded, kung ang aton nga kinabuhi, we allow ang balaan nga espiritu nga maghari, nagahatag sang, it bears life and peace. No? Sa tion nga wala, sa tion nga wala ka Kristo, there's no life and peace. Everything is only death. Meaning, ang ginapasabot nila sa death is corruption. Meaning, sana, ang dalan nga gadala sa aton kinaangsa, isang klase sang kinabuhi nato kay walay Kristo, nagadala paadto sa dalan sang kadautan. Kita mo no? Walay Kristo, wala na, sugalan na, inom lang na, dagan babae, dagan lalaki. Wala ang character sang kalibutan. It leads to death, the idea of corruption. But sa tiyon nga na-doubt mo si Jesus Christ, karon kung ikaw mag-submit sa balaan ng Espiritu sa imo kinabuhi, sa iyang control, kini nagadala sa imo of life and peace. The idea of life and peace there is the quality of life under God's care. Maski nga naay kalisod sa imo kinabuhi, still naay peace, kalinaw sa imo nga kinabuhi. No? It means, now that you have the Holy Spirit and you surrendered your life sa balang nga Espiritu sa tungasang kalisod, you continue to hope with God. Mabalan mo, Jod. Ma-realize mo ni ba? Kayo, of course, sa atong kinabuhi, nadahad natin balang nga Espiritu, but there's an option kung mag-cooperate kita sa balaan nga Espiritu, mag-surrender kita. Naadin sa atong kinabuhi, pero wala kita ginapugos. Depende sa imo kung mag-submit ka. Na kung kita mag-submit sa balaan nga Espiritu, kanina nagadala sa aton sang life, the quality of life. Dili man niya hayahay, pero may rest, pagkakalinaw. And as you walk with God, you continue to hope with God. Napansin nyo, kung sa ato yung kinabuhi, ang ato yung paglaom, naa sa mga material nga bagay, naa sa ato nga career, naa sa mga bagay diri sa kalibutan, tinuod, madawat mo na, ang unsay resulta, ang imo paglaom na butang dira, o ginahina ang paglantaw mo sa Ginoo bilang mo imo paglaom, nagaluya. But as you surrender your life to God, mas kinaay kalisod, as you walk with God, you continue to hope with God. And of course, paagi sa balaan ng Espiritu, you have the confidence to please God in verse 8. The more you surrender to the Holy Spirit, the more you surrender to God, there's this confidence.
kabalo ka nga na lipay ang Ginoo sa imo nga kinabuhi. Sang bata ko na pastor's kid. First kong attend sa pastor's kid, national pastor's kid. Tanan niya anak sa pastor sa Fundamental Baptist. Nag-fellowship kami. Tapos, dili man tanan niya pastor, anak sa pastor, butanan, no? Na iban niya pasaway jud, may iban mga bugoy jud, no? Minaisa to nga naligo na kami sa dagat. May isa ka anak pastor mo, adult na siya, siguro mga 25. Ato sa dagat, maligo siya. Ginubaya sa nina. Aray mga daghan tattoo. No? Daghan tattoo. No? May mga ano pa da. No? Kami, nakulbaan kami. Basi mali niya ginatuan. Basi lain ni, basi dili ni pastor's kid. No? Te, kami pag atoy sa dagat. Kita mo jud kami, gahinay-hinay kami padaplin sa iya. No? Pero pagkuli, isang first night, nag-testimony siya. Anak man dyan sa isang pastor. Pero sadly, sa pila ka tuig, naging addict siya. No? Drug addict siya. No? But to make it short sa ulihi, nagbalik siya sa Ginoo. No? He started to walk with God. No? Sa imo ang kinabuhi, there are times in your past nga dili maayo. No? But always remember, sa tion nga gindawat mo si Jesus Christ, that the reality is in Romans 8:1. Maski unsa man imo nga past, there is therefore now condemnation to those who are in Christ. Remember that. That's why you should continue to hope in Christ. Kay maski unsa imo estado sa imong kinabuhi, sa tion nga nagtuo ka sa iya, there's no condemnation anymore. Ikaduha, you have received the spirit of adoption. The reason we should continue to hope in Christ, hope again in Christ, is because you have received the spirit of adoption. Sa tion nga gindawan mo si Kristo Jesus, insulti dira sa verse 15 sa Romans chapter 8, basahon ko diri, kay ang espiritu nga inyong nadawat wala maghimo kaninyo nga mahadlokon sama sa inyong gibati kaniadto sa dihang mga ulipon pa kamo. Hinuon naghimo kini kaninyo nga mga anak sa Dios. No? Aron pinaagi sa Espiritu Santo, makatawang na kita sa Diyos nga amahan. Sa English nila, Abba, Father. You have now received the spirit of adoption. John 1:12 nagaingon, but as many as receive Him, to them gave He power to become the child of God, even to them that believe on Him. Kung ikaw nagtuo kay Jesus Christ, ginhimo ka na nga anak sa Diyos. No? Now, what is the effect when you become a child of God? Yun, adapt ka na sa family sang Ginoo. First, you have been set free from the slavery of fear. Nantawan mo dira sa verse 15, ang first part, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. Being unsaved, isa ka tawo nga wala na luwas. Ang dako yang nga kahadlukan, mao ang duwa ka bagay, kahadlok sa kamatayon o kahadlok sa pag-atubang sa paghukom. No? Mao nang ginakadlukan sa tawo nga walay Kristo, no? Nga ang iyang pagtanaw ang kamatayon ulahi na sa tanan nga kalipay iya diri sa kalibutan. Wala na. Walay paglaom. Pero sa tion mo gindawat si Jesus Christ, adopted ka na sa Ginoo. There's no fear on death and on the punishment of God. Kaya nga naman, kay sa tion gindawat mo si Jesus, death is just an entrance to God's glory. No? Entrance na. No? Sa kalibutanon, closing door na.
Kaysa sunod, nadlok na siya, base mapaimpyerno. Pero kung ikaw nakadawat kay Jesus Christ bilang imong Lord and Savior, ang kamatayon, dili kadlukan. It is just an entrance to a greater glory. And to finally see God face to face. Recently, no, masubo, no, dagan kita na balitaan, dagan sa mga pastors na ginaagyan mga pagsulay, masakit, no? And sadly, sa nga personally nga kilala ko jud si Pastor John Puig. I think si Pastor John Puig, mga 35 na siya. 35, bata pa. A jolly person. Jolly person, maayo magluto, pero namintila na siya magkadlaw, magkatawa ba? Kusog kayo na mga gano. Tandaan ko nagwali siya dito sa Pasig, murag mabuak ang speaker, kakusog sa iya tingog, no? Dili mo katuo nga umuno may cancer siya, no? Dili ko katuo nga grabe jud, no? Pero nagabot jud ang kamatayon sa iya. But there's comfort. Ang kamatayon dili katapusan sa tanan. Ug ang kamatayo o pauman sa kamatayon magaatubang sa Ginoo. Magisuon sa Ginoo. Mao na ang comfort nato. This is the reason we can hope again in Christ. There's no fear on death, and there's no fear of the final punishment. And not only that, another effect of being part sa family sa Ginoo, sa tiyon ni gidawat mo siya, you have the confidence to God your Father. So tayo dira sa verse 15, sa King James, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Sing una, anak kita sang once we were children of disobedience. Children sa kasuko sa Ginoo. Kaaway sang Ginoo. Ang imong amahan si Satanas. Part ka sang kangit-ngit. We are part of darkness. And ang aton nga destiny, sure jud kung mamatay ta impyerno. Pero think about that. Nga sa tiyon, gindawat mo si Jesus, nagtuka kay Jesus bilang imong Lord and Savior, naging part ka sang family sang Ginoo. Sipon mo na ba? Side, no, dumurag na, gina pa-underestimate nato na, no? Because naging familiar ka na. Pero think about it. You have become part of God's family. You have become a children of light. God's children. And the eternal destiny is heaven or God's kingdom. And God who created everything is your Father. Amahan mo. Imagine. That's why kung ikaw nakadawat kay Jesus, may privilege ka nga mag-ampo sa Ginoo. Our Father, who art in heaven. May right ka maghambal ka na. Being part of God's family. And not only that, you have been, in verse 17, you have been made an heir of God. Meaning sang heir is ikaw entitled ka nga makadawat sang anything sa imo nga amahan. Anything nga inheritance. No? Muna no, heir. Tika mo, may inheritance mga mo diri sa kalibutan. Mga mama, papa, may matag ka mo nga saman. No? Or mga bata. There are times sa tumpong na unsay madawat ko diri sa kalibutan man. Pabula ka mo, mamatay ka, wala, dili mo na madala. No? Bayaan mo na. But the moment you accepted Jesus Christ, you have become an heir of God. Verse 17, sa Bisaya, og tungod kay kita mga anak na sang Dios, mga manunod kita, heir kita
sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato, mga manunod kita kauban ni Kristo, kay kung nag-antos kita karon sama sa pag-antos ni Kristo kaniadto, maabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. We will receive the full inheritance. Grabe, no? Gin-describe diri nga ang aton nga madawat sa ulahi is nothing to be compared sa mga suffering diri sa kalibutan nga aton nga ginagyan. Ang tawag mo dira sa verse 17. Verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. No? Meaning ka na mga igsoon, kung nagaantos kita diri sa kalibutan, murag ang imo nga madawat lang karon is lawas og katarungan, you have a greater hope that you will receive in eternity. No? What inheritance? Unsa mga example day? What inheritance will you receive when you accepted Jesus Christ? Of course, number 1, eternal salvation. Ana, dili na matag sang kalibutan. No? The reason why nga ikaw, you can hope in Christ, continue to hope in Christ, because you are saved. No? Luwas ka. Ikadua, God Himself, your greatest inheritance is God Himself. Psalm 73 verse 26, my flesh and my heart faileth. Magluya man ang ako niya lawas. But God is the strength of my heart and my portion forever. Grabe, no? Imagine that, no? Your inheritance is God Himself. Not only that, you will receive glory. Great honor in eternity. Pwede diri sa kalibutan, atagan ka sang honor diri. 10 years of service. Top 10. Sa mga estudyante. Pag-abot sa college, kamusta na mga medals mo sa elementary? Na pa? Wala na. But you will receive honor from God in eternity. And also, of course, you will receive inheritance of everything in the universe. Kabulo ka mo, nga, kung masama mo dira sa Revelation, especially sa last part, God will change everything. Ang kanina mga bagay nga ginaagyan nato, mawala ni, He will change the world. It will be a perfect world. It will be a perfect universe. Nga kung nga dira mao nang imo nga inheritance, imagine that, no? Ikaw kung may yuta ka karon diri sa kalibutan karon, wala na, no? That is nothing to be compared that you will receive sa inheritance mo in the new earth and the new heaven. Dili na ma-compare. No? The reason why we can hope again in Christ, we should continue to hope in Christ, is because you have received the spirit of adoption. What a privilege. May isa ka kanta, no? Basahan ko lang isa ka ang iyang mga stanza. Dili man tanan. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? Gwapo yung pong tanan, no? Kung ang langit, dili ako niya pagapuyan, then Lord, unsay himuon ko diri. No? Kung walang paglanom sa palabuton, so unsay man rason nga kinabuhi ko para sa imo karon. Mention sa Ginoo, kung nadawat mo si Jesus, you have been adopted. You are part of God's family. And what a great privilege. Mark chapter 8, gaingon, what shall it profit a man
if he shall gain the whole world, but lose his own soul. Unsay pulusan tanan nga kalinga kalipayan diri sa kalibutan. Kung ang imo akalag mawala. Isipon na, no? That's why mga tao nga walay Kristo, ginawaldas nila kinabuhi diri sa kalibutan as if nga buwas wala na. Ugma wala na. Waldas lang, wala na. Bisyo dira, pleasure dira, wala na. No? Pero ikaw, mga igsoon, the reason why kita, nagapadayon kita nga may paglaom, aga kinabuhi kita para sa Ginoo, kay na ang aton niya paglaom, wala na pundar sa kalibutan, kundi sa eternidad. No? Kung ikaw may Kristo, may rason ka. Na wala ka kahadlok. You have received the spirit of adoption. Number 3. The reason you should continue to hope in Christ and even hope again, you are assured of future glory. Future glory. Greater honor in the future. First, all creation is longing for that future glory. Insulti dira sa verse 18, basahan ko lang diri, no? So sa verse 18, alang kanako ang mga pag-antos karon dili katandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon natuon niya sa umaabot. O ginsulti diri sa verse 19 to 20 ang sitwasyon sang tanan nga mga binuhat sang Ginoo, all creation. So kaya ang tanang binuhat sa Dios naghinam gayod nga nagapaabot sa gayon nga ipadayag na sa Dios ang iyang mga anak. Kaya ang tanang mga binuhat sa Dios wala makakabot sa iyang katuyuan alang kanila. Nahitabo kini dili tungod sa ilang kaugalingong kabubuton, kundi dili tungod kay mao kani ang pagbuot sa Dios. Apan may paglaom pa. So tidira nga ang even ang creation nagalong. Nagakon sa ambot may word kamo sa Bisayang ugayong muna, word ugayong. Lain ninyo no groaning. Groaning sa Bisaya man. Sa nagalong ka. O kanang ginamo kanus hangtod kanus sa apan ni. Muna no? Even ang creation nagabati na. No? Kaya naman, ang mga tanan nga binuhat sang Ginoo have not achieved its absolute and perfect purpose. Kabalik mo singuna, sang ginbuhat sang Ginoo, sang wala pa sala, ang mga hayop, wala sila nagakaunay. No? Wala sang predator singuna. Ang ginakaon perme sa mga lion, sagbot. No? Wala sila muna, no? Ang tao gani, pwede siya makatandog sa ulo sang lion. Even sa mga dinosaurs, singuna, na dinosaur pa. No? Natin yung mga dinosaur. Nga mga hayop, pinatyan ay. No? Wala na-achieve ang iyang purpose ayon sa pagbuhat sa Ginoo is because sa sala sang tao. No? Everything was destroyed. The purpose was not achieved. Instead nga ang sitwasyon sa kalibutan, all creation, magpadayon nga fresh air, karon hinay-hinay na grabe ang pollution. No? Sang ginbuhat sang Ginoong kalibutan, everything was good. Pero hinay-hinay nga nagdaot. This is because of sin. No? And ang all creation, nagalantaw, someday, everything will be changed. And even kita man, mga igsoon. So, tira, no? Sa verse 23 to 24. Bisan kita nga nakadawat sa Espiritu Santo nga mao ang una nga gasa sa Dios nagaagulo usab sa kasakit samtang nagapaabot kita sa adlaw nga ang atong mga lawas bagoon sa Dios ug mahimpit ang atong katungod isip iyang mga anak. Kita kung ikaw nakadawat kay Jesus, initial taste ka na sang future glory. No? Masabtan mo
Kung unsay matabo sa palabuton, no? Pero kung ikaw wala ka nakadawat kay Jesus, dili mo na ma-imagine. Pero kung ikaw nakadawat kay Jesus, you long for that Lord, kano sa pa, mawalan kini mga ginabati ko, kano sa man mga madula, mga struggle ko, ang mga sala na ginaagyan ko, kano sa pa ni mawala, Lord, I long for that future glory. All creation is longing for that future glory. But in the meantime, next is, in verse 26 to 7, the Holy Spirit helps us in our distress. Samtang nagakinabuhi diri sa kalibutan, samtang nagalong kita, ang balaan nga Espiritu nagauban sa ato, nag-assist sa ato. The Holy Spirit is our comforter, is our encourager. When you read God's Word, when you pray, mabati mo ang comfort sa Ginoo. And nag-cite sa the even sa aton nga pag-anpo. So babasahan ko lang din yun. Og tungod, verse 26, og tungod kay maluya kita, ang Espiritu Santo nagatabang kanato. Dili kita kay balo kung unsa gayud ang angay nato nga iampo. Maong ang Espiritu Santo naghangyo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. Ang ginapasabot niya diri, there are times na kita magampo. Dili kita kabalo kung unsa isulti nato sa Ginoo. Dili kita basta gusto lang gaampo kita gapangayo kita tabang, pero dili kita kabalo kung paano ug unsa aton nga ampuon. No? Lord, there's fear in my heart, may pagbati ko sang kahadlok. Ang maingon mo na lang, Lord, tabangi ako. Pero behind that, dili mo ma-specify man, ang balang Espiritu mao ang imong prayer partner nga nagaampo sa Ginoo in behalf sa imo according sa kabubuton sang Ginoo. That's why when you pray, there are times dili mo masabtan, dili mo ma-express ang iyong mga pagampo. Kung ang imo kinabuhi is surrender to the Holy Spirit, you have that confidence that God hears your prayer. Kagi ka muna. Emotionally overwhelmed ka, dagan mga patabo sa kalibutan, dili ka nakabalo kung sa istorya mo. Dili mo na ma-specify. Dili mo ma-istorya kung sa pagi. Ampo ka na, Lord, kabangay ko, Lord. Dili ko kabalo kung sa imuon ko. Guide me, Lord. Mula na. But the Holy Spirit is also praying with you nga may groaning, may longing. Kaya nga naman, suti dira sa verse 27, og tungod kay nasayod ang Dios kung unsa ang sulod sa kasing-kasing sa tao, nasayod usab siya sa una sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo naghangyo sa Dios alang sa iyang mga anak sumala sa kabubuton sa Dios. Ang malaan Espiritu nakabalo jud sa imo ginabati. No? And kabalo siya kung unsay himuon para sa imo. O kabalo siya kung unsay kabubuton sang Ginoo. That's why may bang rason no? Dili lang ko magampo, kabalo man lang balaan ni Espiritu. Siya na mampo para sa ako eh. Rason pa no? Dili na maloy na. Mas may rason pa jud ta nga magampo. Kay na ay prayer partner ka. You have a prayer partner. The Holy Spirit. No? The Holy Spirit, as we live in this world, in full of suffering, we have comfort as we pray. And of course, we have behind that assured of future glory, kung unsay ginaagyan nato, He molds all things for our future glory. God, what you are enduring na, kung unsay ginaagyan mo para sa pagsunod sa Ginoo. Lahi man ang pagpalayo sa Ginoo, no? Disiplina na iya. Lahi na, no? Don't misinterpret, no? Lahi man ang pagpalayo sa Ginoo, disiplina na. Pero samtang nagasunod ka sa Ginoo,
May mga pagsulay, preparasyon dahil na God molds all things for your future glory. Now, verse 28. Nasayod kita nga ang tanang paitabo. Nara na, ha? Unon sa mandala mga kalisod. Tanang pangitabo, gibuhat sa Diyos alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. No? God causes all things to work together for our good. No? Para sa kayuhan no? Naton. Unsay objective? To be all things work together for our good. The objective is that so that we can be like Christ, to conform us, to transform our life to be like Christ. In verse 28, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son. No? Ang objective sa imong life, ginmold na pati ang suffering, so that you can reflect Jesus Christ in your life. O kabalo ka mo, to those who have accepted Jesus Christ, you are destined for future glory. Ari na ang verse 30. Basahin ko lang sa English para ano niya. Asan to? Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, mga naluwaan, mga nag-doubt kay Jesus, them He also called. And whom He called, them He also justified. Ang gusto ko i-emphasize ang last part. And whom He justified, them He also glorified. Future glory. The honor of being with God. Now, para masabtan nyo na, basahan ko din ang insulti ni Paul sa 2 Timothy 4, verse 6 to 8. Bahin ka nako, si Paul na, morning statement niya, doon na sa bitayon. Bahin ka nako, miabot na ang panahon nga akong kinabuhi ihalad na. Tungod kay hapit na ako mubiya niini nga kalibutan. Gibuhat ko kutob sa akong mahimo ang pagpakiglumba ug nahuman ko na kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, verse 8. Ug karon, may gitaganan Diyos kanako nga ganti, crown, sa pagkamatarong nga iyang ihatag kanako sa adlaw nga siya maghukom sa tanan. Ug iyang paghukom matarong. Dili lang ako ang gitaganan ni ana nga ganti, kundi ang tanan usab nga nagapaabot sa iyang pagbalik. Paul is expecting that he will receive a crown from God. Future glory. Sa karon ang amon niya balay gina-repair, no, kay grabe na dud ka ang atop kisame, no. Murag umpasagdan na masuko ka ba unsa man ni daghan kalat hipos adlaw-adlaw magipos manilig unsa man na kalaton sa mga panday kay magano man sila pagkahapon silig naman ay ambot na lang mugtas ka man, no. Pero sa ulihi para sa kayuhan man, right, no? There are times in our life, no, may mga bagay nga gubon man sa Ginoo, no. Gubon sa Ginoo ba? Nga dili maayo, no? Para man sa kayuhan nato, no? When you accept Jesus Christ, you are assured of future glory. Better than the things in this world. And number 4, last na lang. Why continue to hope in Christ and even hope again? Because of the promise in number 4, nothing can separate us from God's love. Nothing can separate us from God's love. Kung gindawat mo si Jesus Christ bilang imong Lord and Savior, na relasyon ka na sa Ginoo, o ka na nga relasyon, walay uban nga makabulag. Now, so today, the Father, unsay gin-illustrate sang Ginoo nga pagigugma sa Ginoo sa imo,
in verse 31 to 32, the Father did not spare His own Son for us. The Father did not spare His own Son for us. Verse 31 to 32. Karon, kung nunaon ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Dios dapig gayod kanato ug walay makabatok kanato. Verse 32. Wala niya ikaw ang iyang anak. He did not spare His own Son. Hinoon gihalad niya kini alang kanato tanan. Kung gihatag niya ang iyang anak, ihatag usab niya kanato ang tanang butang. Grabe no ang Ginoo no? He did not spare His own Son for us as illustration sa iyang pagigugma. Not only that, God provided the perfect and complete work of salvation for us. The reason why we cannot be separated kung ikaw nakadawat kay Jesus, wala na makahamulag sa imo sa gugma sa Ginoo, kay ang Ginoo ang naghimo mismo. He is the one who made that perfect and complete work. Nantan sa verse 33 to 34. Walay makaingon nga kita mga pinili sa Dios mga makasasala. Kaya ang Dios nagayod ang nagaingon nga kita gipakamatarong na ang Dios. Verse 34. Wala na makaingon nga silutan kita. Kaya nga naman, kay si Kristo Jesus mismo gisilutan og namatay alang kanato og dili kay kana lang gibanaw usab siya og karon atoa sa tuong kamot sa Dios og nagahangyo sa Dios alang kanato. God provided the perfect work for us. Anything na mahimo sa kamot sang Ginoo sa tawo dili na perfect, na mali jud na. Maski nang imo nga pustiso, full state, no? Dili ka makasulti, so may mga full state dire, dili ka makasulti nga perfect ang paghimo sa imo nga full state, no? Makasulti ka jud, no? Sa imo nga balay, no? Dili ka jud makasulti nga perfect ang ginhimo sang panday sa imo balay. May makita ka jud nga mali. No, mamumblema ka, no? Even sa imo nga kinabuhi, maski unsa ka preserve mo nga may ambisyon ka sa imo kinabuhi nga maging perfect ang imo nga career, dili ka jud makasulti nga mao jud na. But God provided the perfect and complete work of salvation for us. That's why kumpiyansa ka jud, makalawom ka jud sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. And not only that, and this will be the last, nothing from the universe can separate us from the love of God. Nabasahan natin din verse, no? Let's read this together sa verse 35. 35 to 38. Ang tawa nyo. Kaya open nyo para closing na ta. Basahan ta, no? Together. Romans 8, 35 to 38. Let's read this. Ready? Romans 8, 35 to 38. Okay, ready? Begin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for the sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, which is in Christ Jesus. The reason that we can hope again and even continue to hope in God,
because His love is unchangeable. His love is unchangeable. Maski unsa ka man, tinuod there times, disiplinahon kita sa Ginoo kay pasaway man kita. Pero isa ka bagay nga dili mabago sa Ginoo, mao ang iya nga paghigugma sa imo. God is our solid rock. Let us continue to hope in Christ. He is our sure anchor of hope in this hopeless world. Why? There is no condemnation for those who are in Christ. You have received the spirit of adoption. You are assured of future glory. And last, nothing can separate us from God's love. If you have accepted the Lord Jesus Christ, you have received the greatest thing in this world. No? Madawat mga bagay diri sa kalibutan, maski unsa man kamahal, dili na makatag tinuod nga kalipay sa ulahi. No? Pero kung ikaw nakadawat kay Jesus, you have received the greatest thing in this world. You can always hope in God. Pero kung wala ka kadawat kay Jesus, you are hopeless. And the only way for you to have hope is to believe and accept Jesus Christ as your only Lord and Savior. Magampo kita. Ginoo, Diyos nga balaan, salamat sa kaning adlaw inhatag mo sa amon. Dagan mga bagay nga kami ginaagyan sa among kinabuhi. Even dagan mga bagay nga ginabira si Satan sa amo Ginoo aron nga magpalayo kami sa imo. Many times in our life, because of that, indeed, nadawat namon ang kalipay nga gikan sa kalibutan. But deep within, ang kalipay nga na dili tinuod. But Lord, kung kami nakadawat o nagtuo kay Jesus Christ bilang amo niya Lord and Savior, nagapasalamat kami nga kami na ipaglaom nga dili makuha sang kalibutan. That's why maski unsay pagsulay nga amon ni ginaagyan, makapadayon kami sa paglaom. Lord, help us, O Lord, to set our eyes on you. Set our focus on you. Aron niya kami may magpadayon nga nagalaom sa gihapon. Na ikalipay sa amon niya pagtuo. Base may naapa diri nga wala nakatuo kay Jesus. Wala ka ila sa iya, wala ka sang Kristo sa imo kasing-kasing. Pwede nga matago mo na sa pagsimba-simba. Pero pag-abot sa paghukom sa Ginoo, wala ka na sang may matago. Kung wala ka pa nakatuog, nagdawat kay Jesus, why not make that decision right now? Kung wala ka pa kakatuo. Make that decision. Make this your prayer. Ampo ka sa Ginoo, ang Ginoo, Ginoo, makasasala ako, wala ko paglaom Ginoo. Nagatuo ako kay Jesus Christ. Ginadawat ko siya bilang ako niya personal nga Diyos ug manluwas. Ginoo Jesus, pasayloha ako. Hinloha ako sa tanan ko nga sala. Sulod ikaw Ginoo sa ako niya kinabuhi ug maghari ka. Higala kun mao na imong pagampo, there's a promise that you can always hope in Jesus Christ. Ug kana nga paglaom dili mawala. Ginoo, salamat sa imong pulong amo naton-an karon in Jesus name. Amen. Kaya ako na lang daw closing song. Kataon ta nga second John. Yeah, break. Let us sing, no? When that will be glory to me. Kantaon ta ni, no? Nga nagapamalandong, no, sa mensahe sang kalantahon. Ha?
Stanza number 1. Okay na, stanza 1. Ready, sing. When all my labors and trials are o'er, and I am safe on that beautiful shore, just to be near the dear Lord I adore, will through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for me, glory for me, glory for me. When by His grace I shall look at His face, that will be glory for me. When by the gift of His infinite grace, I am accorded in heaven a place, just to be there and to look on His face, will through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for me, glory for me, glory for me. When by His grace I shall look at His face, that will be glory for me. Tindog tatanan. Sing. Friends will be there, I have long ago. Joy like a river around me will flow. Yet just a smile from my Savior I know. With through the ages be glory for me. Oh, that will be glory for me, glory for me, glory for me. When by His grace I shall look at His face, that will be glory for me. Okay, shall we pray? Salamat Ginoo sa sining adlaw. Naging taga-ano kami Ginoo sa higayon na makatigong kini nga lugar. Aron nga paghimaya o pagdaig sa imong ngalan o Diyos mga Ginoo. Salamat sa imong pulong Ginoo o pinumdum sa paglaom. It is a complete hope of God, perfect hope of God because of Christ Jesus. Ginoo, salamat gid sa imong kaayo sa sining higayon na makahatag kami sa pagdaig o paghimaya sa imong ngalan. Now, the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit rest and abide with you all. Amen. And the fellowship of God.